Magandang umaga po, mapagpalang araw po sa inyong lahat, aking mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Sa araw pong ito, tatalakayin po natin na dapat po hindi tayo matatakan na sinasabing 666. Laganap na po mga kapatid ngayon sa buong mundo, laganap na. Marami na po ang natatatakan ng 666 sa ulo at sa mga kamay ng tao. Kaya po ipaliliwanag ko sa inyo kung paano yung mga pamamaraan nila, yung pagtatak ng 666 sa ating ulo at sa kamay. Ipaliliwanag ko po sa inyo lahat. At ngayon po, ipararating ko rin po sa inyo lahat na dapat para umiwas sa atin yung 666 na yan at hindi matatak sa ating ulo, dapat po meron tayong ang pananggalang o tinatawag na divine spiritual protection para po hindi tayo matatakan, mga kapatid. Kailangan po natin na banal, sagradong proteksyon. Lalo-lalo na po, napakaganda po nung tinatawag na, kasi po ang Ama, meron po siyang banal na pangalan sa isang anghel. Kasi po may 25 banal na pangalan niya, nasa 25 mga anghel po. No? Ngayon po, ang isa sa pinakamagandang protection natin ngayon, yung banal na pangalan ng Ama sa tinatawag na yung anghel na tinatawag na Amithiel. Taglay po ni Amithiel at inihahatid sa atin yung kapayapaan, katotohanan at pag-ibig. Dapat po meron tayo niyan para po hindi tayo matatakan. Mag-iingat po at ipaliliwanag ko sa inyo ngayon. Napakaraming tao na ngayon po sa buong mundo ang naghahangad ng kapangyarihan. Napakarami rin sa buong mundo ngayon nag-aagawan, no? Nag-aagawan sa trono. Walang pinagkalayo po yan yung kapanahunan po nung Israel, kapanahunan po nila Moises, ang lahat po yan, Abraham, lahat po ng mga hari, nag-aaway-away po yan, nag-aagawan sila sa trono. Hanggang ngayon, nagaganap po. Hindi lang po hari. Marami rin po tao, no? Nagse-self-declaration, nagpapanggap na alagad ng Diyos para po matatakan kayo ng tinatawag na 666. Numero po yan, no? Yung 666 po, yan po ay bilang po ng mga masasama yan. Sama-sama na po lahat yan, iba-ibang uri ng kasamaan. Yung 666, no? Pero ganun pa man po, hindi na natin tatalakayan niya kung ano-ano pa yun. Ang mahalaga po, hindi tayo matatakan kasi po, ang simbolo ng 666, no? Yan po yung simbolo ng kasamaan. Kaya pag natatakan po kayo niyan, mawawalan kayo ng karapatan makapanik sa tunay natin tahanan, ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, tatalakayin natin ngayon, no, kung paano ko ipaliliwanag sa inyo bakit matatatakan ng 666. Ganito po yun, mga kapatid. Marami po nangangaral na
tinatalakay nila na about, lagi pong itinuturo sa tao about God. No? Kaya lang po, yung pagganap, yung paggawa, kasi po, kapag nasa Diyos po tayo, tama ang ating iniisip, tama rin ang ating sinasalita. Ang pinakamalaga, tama yung ating ginagawa. Kasi po, nagkakaroon po ng contradiction. Kaya nagkakaroon ng mga antichrist. Meaning to say, tama ang sinasabi, tama yung mga aral, pero yung pinagagawa, hindi tama. Dahil po, ang tunay na kasagutan ng salita ay ang paggawa. Kasi nga po, kung gumagawa, nagsasalita, nakikinig ka ng tama, ang inuuto, tama po yung sinasabi, pero ang inuutos, hindi tama, matatatakan po kayo. Matatatakan po kayo. Kaya po yan, kapag nagawa nyo na po yan, napakahirap pong bawiin. Kaya ngayon pa lang po, pinag-iingat ko na kayo na matatakan. Halimbawa po, ganito. Marami po nangangaral about God. No? Siya po, ang Ama po kasi, napakaraming pangalan. Tanggapin po natin. Totoo naman po yung marami siyang pangalan. Kasi yung pangalan po, na-assign po ito sa bawat kultura ng lahat ng tao, ng lahat po ng bansa. Ina-assign po Kasi po, iba-iba po tayo ng pananalita. Bawat pananalita po, may kanya-kanyang pagtawag. Ang mahalaga, kung ano ang tawag mo kay Ama, no? Tatanggapin ng Ama yan. Tinatawag mo siya, halimbawa, tinawag mo siya. Kumbaga sa tao dito sa Pilipinas, tatay. Pagdating sa Espanyol, papa. Pagdating sa English, daddy. Okay po yun. Kahit anong tawag natin, ang mahalaga po, kung paano natin kinikilala ang ating magulang. Kumbaga sa Ama naman sa spiritual, kung paano natin siyang kinikilala at sinasamba. Kasi sinasamba po natin siya. Ang banal na pangalan po ng Ama, sagrado yan. Sagrado, mga kapatid. Dapat po dyan, kapag talagang binanggit natin siya, buong puso natin, nakasuko sa Kanya. Susunod tayo ng buong katapatan. Gagawa tayo na ayon sa Kanyang kalooban. Yung po talaga ang layunin para hindi po tayo matatakan, mga kapatid. Kasi po, hindi naman po totoo yung nakita nyo sa YouTube, di ba? Nilalagyan din ng 666, tinatatong gano'n. Hindi gano'n po. Hindi po literal ang pagtatak. Ang kahulugan po ng pagtatak sa ulo, no? Yung memory. Yung naniniwala ka, no? Naniniwala ka sa isang, no? Ano ba? Naniniwala ka sa pangit. Tapos yung paniniwala mo yun, matatatak po sa ulo mo yun. Yung paniniwala. Kaya nga may salita tayo, di ba, sa ng magulang Ikaw, araw-araw magsaing ka. Magsaing ka, ikaw yung naka-assign. Magsaing ka araw-araw itatak mo yan sa ulo mo. Itatak mo yan. Na ikaw talaga yung magsasaing araw-araw. May tinatak po ba na sinaing dito? Wala po. Ibig sabihin nun, itinatatak mo yan sa iyong memory na ikaw yung naka-assign magsaing. Tayo naman po, ang nakatatak po sa atin na itinatak ng Ama, yung paggawa ng kabutihan. Pagmamahal, paggawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, pag-share ng ating mga
ah, ng ating mga bagay na kinakailangan ng tao. Di ba? Tumulong. Yun po, yung pagtulong. Yan po, ang isang si Apo, ano pa, bababaan lang ako ha. Sige, doon na kayo. Ganun po. Yung po yung sinasabing baka matatakan. Katulad po ngayon, marami po nangangaral, no? Marami po nangangaral. Doon ka na ha. I love you. Sige. Marami po nangangaral about God. Ngayon, sa kabila ng aral, nagagawa nila sa pangangaral, bakit po marami naniniwala na ang Ama, pwede natin siyang gamitin. Meron yun, no? Ang Ama daw, pwede natin gamitin sa masasama. At siya, ang Ama daw, siya raw yung Diyos, pwede rin siya maging demonyo. Kapag yan po ay pinaniwalaan nyo, matatatak po yan sa inyo. Magkakaroon kayo ng sumpa. Yun po yun ha, tandaan nyo po yan. Marami pong, pag nakikita nyo nangangaral na gano'n na, ang Diyos po binibigyan ng kalagayan. Ang kalagayan talaga na Ama, nasa ano po yan, nasa kabutihan Siya po talaga yung tagapagligtas. Siya po yung nagpapatawad. Siya po yung kaligayahan. Siya po yung saklolo ng lahat. Siya yung solusyon. Siya po lahat ng kabutihan. Pero pag sinasabi po ng Ama daw, hindi ka raw niya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Iba na po yun, mga kapatid. No? Itinatatak niya sa ating kaisipan, kapag may problema ka, Diyos ang nagbigay. God is good all the time. Kahit baliktarin natin, all the time, God is good. Kasi sila po, pag sinabing, ang Diyos daw good, kabaliktaran daw, bad. No? Kahit pag ikot-ikutin natin, ang Diyos, good. Magpakailan pa man, hindi po siya ang isang busilak na puti, pure white, ni isang tundok po na dumi, hindi po yan madudungisan. Kaya pure. Kaya po banal. Kaya mga kapatid, no? Kaya ngayon, meron akong i-share sa inyo. Lahat po ng bagay na ipinagawa sa akin ng Ama, panlaban po ito. Na hindi tayo matatakan. No? Na hindi tayo matatakan ng 666. Ganito po yun. Kapag meron po tayong gamit na tinatawag po na one set po. Ito pong gamit na ito, kapag nasa inyo, at lagi nyo nasa isip ang may kapal. Kasi lalabas po dito, no? Lalabas po dito bilang anak ng Diyos. Yung connection natin kay God the Father po, yung ating connection sa Kanya, hindi po dapat mawalay. Pag napatid po yung connection na yan, kumbaga sa kuryente, napatid, wala na ilaw. Ganon. Dapat po hindi mapapatid. Ibig sabihin, yung layunin ng Ama para sa atin, nakakonect. Kasi ang layunin ng Ama, magamit niya tayo bilang isang lingkod niya na isasaayos, no? Isasaayos ang mundo sa mga
karumal-dumal na mga ginawa ng mga demonyo sa lupa. Yun ang layunin ng Ama eh. Ngayon naman, tayo naman, yung relasyon natin bilang layunin ng Ama, dapat susunod naman tayo kay Ama. Kasi pag hindi tayo sumunod, napuputol po yung tinatawag na relasyon. Kaya po ang Ama, di ba, nasa atin. Nung pumanik ang Panginoong Hesus, hiniling niya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na pababain ang Diyos Espiritong Banal na katulad niya. Sino ba ang katulad ng Panginoong Hesus? Di ba ang Ama? Kapag bumaba ang Ama, kasama na ang anak at ang Espiritong Banal. Hindi po isa yan. Hindi lang isa bababa. Kasi po, yung tatlong kalagayan, isa lang po yun. Si Ama yun. Kaya lang po, nagkaroon ng kalagayan eh. Dahil po, sa misyon na layunin nga ng salita. Yung salita po kasi, yung word, yung po si Jesus sa lupa eh. No, ang layunin niya kasi, mapatawad tayong lahat. Kaya po nagkaroon ng kalagayan. But in the beginning, wala pong ganun. Wala pong Jesus. In the beginning, merong word o salita na tinatawag sa Tagalog. Kung baga sa salitang Hebrew o Espanyol, verbo. Yung po yun. Kaya, mga kapatid ko, napakaganda po nito. Kaya ngayon, para po maipaliwanag ko, i-share nyo po ito sa ating mabago po ipagpatuloy ito. I-share nyo po ito. Napaka-ano po nito, dapat natin pag-ingatan. If wala po kung puro ganito po ang gagawin kong topic, siguro po almost a week tuloy-tuloy po ito. Kasi nga po, napakaraming tao na gusto nilang maunawaan. Ano ba talaga ang katotohanan? Kaya po, darating ang oras, i-share ko po sa inyo lahat na about to sa Amitiel. Ang taglay po nito ng banal na pangalan ng Ama sa isang anghel po. Kasi po, merong banal na pangalan ng Ama, may 25 banal na pangalan sa pangalan po ng Diyos sa anghel. Sa anghel po. Kaya yung unang anghel po na si Shekina, kita nyo, 25 po yan si Shekina, Adoniel, Tadsiel, Opiel, Rakaniel, Amitiel, Roel Halpar, Igamiel, Pagel, Ots, Trisiel, Ilauria, Nulier, Istabus, Tapkel, Oranel, Porlak, Yuchi, Ricordia, Asiel, Remiel, Otios, Chidikia, Asakasya, Silalul. Yung 25 banal na pangalan ng Ama sa Sator na anghel po, lahat po yan may mga kalagayan. Kaya naman po, si Amitiel po ang isineshare ko po sa inyo, yung po sinabi ng Ama, kailangan ng mga tao ang kapayapaan. Kailangan din ng mga tao ang katotohanan. Lalong-lalo na kailangan ng tao ng pag-ibig. Kaya mga kapatid kung maaari lang po, kung gusto niyo itutuloy ko to, paki-ano lang po, paki-share nyo, kung magla-like po kayo, maraming salamat, no? Paki-ano nyo rin po yung notification bell, para naman po, ma-update kayo. Mag-subscribe na rin po kayo, para po, every time po na eto po ang panahon na po ito, dahil po, maraming kwento about 666, pero hindi po nauunawaan. Ngayon po, ito na po yung katotohanan. Mauunawaan nyo na po. Kasi ang kadalasan po, ang kwento, meron daw microchip, isasaksak daw yun sa tao, alam po nila kung ano ka, ganun po. Hindi po 666 yun. Ang tunay na 666 po, yan po yung bise, yan po yung kalaban po ng Diyos.
Masasama po yan na gusto nila matatak sa kaisipan ng lahat ng tao yung paggawa ng kasamaan. Yan po, ha? Ito po yung part 1 natin. Mamaya pong konti, ipagpapatuloy ko po. No, kasi nga po, inaano natin yung oras para po hindi po kayo mga kapatid maboring. Kasi sobra haba, boring po. Ito nga ngayon, pagkatapos ito, kung paano natin maiiwasan yung 666. Meron tayong gamit para dyan. Magandang umaga po, pagpalain po kayo lahat, mahal na mahal ko po kayo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Mahal na mahal ko po kayo lahat. I love you po. I love you all po.